Well, itong katapusan ng lahat ng permanent housing, 98% na ang nabuo ng project para sa permanent housing para sa Yolanda. Specific ito sa mga Yolanda victim. Kaya itong pagka naibigay na, nagpirmahan sila kanina ng mga local government ng MOA para ma-turn over na ang mga bahay-bahay na ginawa ng NHA at saka ng DSUD. Kaya for this project, kaya naman ipinilit ko makapunta rito dahil ang tagal nating inantay na matapos itong mga proyektong ito. Yung unang ginawa ng mga pabahay, substandard, kulang sa kuryente, kulang sa tubig, walang kalsada, napakalayo, kaya't hindi masyadong nagamit. Yo, what's up mga tropa pips? Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa ating vlog. At ngayon po ang ating pong pag-uusapan dito ay patungkol po sa palpak na pabahay ni Digong para po sa mga Yolanda victims na ibinuking mismo ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nako, ito po yung video. Ito ano pa po yung mga nakalatag na programa ng pamahalaan? Well, itong katapusan ng lahat ng permanent housing, 98% na ang nabuo ng project para sa permanent housing para sa Yolanda. Specific ito sa mga Yolanda victim. Kaya itong pagka naibigay na, nagpirmahan sila kanina ng mga local government ng MOA para ma-turn over na ang mga bahay-bahay na ginawa ng NHA at saka ng DSUD. Kaya for this project, kaya naman ipinilit ko makapunta rito dahil ang tagal nating inantay na matapos itong mga proyektong ito. Yung unang ginawa ng mga pabahay, substandard, kulang sa kuryente, kulang sa tubig, walang kalsada, napakalayo, kaya't hindi masyadong nagamit. Ngunit ang ginawa natin ay ngayon nagbigay tayo ng kaunting pondo pa para yung mga NHA na ginawa na una na technically substandard ay inayos na at pwedeng magamit, inaayos ng mga local government. Lalong-lalo na yung sa Tacloban, kasi yung Tacloban ang pinaka-inuna na ginawa ng bahay, nagka-problema. Kaya yun ang, ganun, lahat ng mga NHA project na ganun na hindi magamit ay gagawin natin ng paraan upang maging mas maganda, maging technically na matibay-tibay para maharap naman ang ating mga bagyo na inaasahan natin darating dito sa Pilipinas pa. Diba? Ayun. Yun ang maganda. Yun ang maayos. Yung pinagawa ng maayos ang mga bahay para po kapag may dumating ulit na mga bagyo, lalo pa talaga ng mga daanan po ng bagyo ang Tacloban, yung lugar ng Kabisayaan na yan, talaga pong yan ang mga unang-una na laging nasasalanta ng bagyo. After po ng ilang taon, Sus Mariosep, diba? Napakatagal po na panahon ang itong issue na ito sa Yolanda, panahon pa ni Pinoy, may issue na yan. Hanggang dumating si Digong, sabi niya ipapaayos daw niya ang lahat ng pabahay ng mga nasalanta ng Yolanda, mga libreng pabahay para sa mga Yolanda victims. Pero hindi pala maayos. Mahinang klase, technically, hindi po talaga ito magandang tirahan. Digong, ano nangyari sa pinagbubunga nga mo noon? May napanood tayong balita at eto po yun. Pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte kahapon ang wreath-laying ceremony para sa mga nasawi sa pananalasan ng Bagyong Yolanda sa Holy Cross Mass Grave Site 3 taon nang nakalilipas, Tacloban City. Dismayado ang Pangulo sa status ng pabahay sa Tacloban North dahil mahigit sa 2,000 pamilya pa lamang ang nakakalipat rito. Magugunitang noong October 31, nakunan pa ng UNCB drone ang housing unit na hindi pa kumpletong istruktura, partikular sa Ridgeview Park 1 and 2 sa Barangay Cabalawan.
Sa tala ng lokal na pamalaan, mahigit sa 200 pamilya pa ang nananatili sa temporary shelters habang marami pa rin ang nakatira sa danger zones. Kaya naman, tinawag yan ng Pangulo ang atensyon ng 3 ahensya ng gobyerno, ang National Housing Authority, DPWH at LOA, maging si Vice President Leni Robredo upang mapabilis ang konstruksyon ng mga pabahay. Henceforth, nandito yung sa housing. Nandito si Leni. She's in charge of the housing. Next time you take orders from her, and the same order that she's supposed to finish the job on time. That by the nature of the laziness and indolence of some idiots, lalo tuloy tayong naging double the underdeveloped. Pinatututukan rin ng punong ehekutibo ang pagpapabilis ng konstruksyon ng mga pabahay para makalipat na ang mga nasa danger zone at transitional shelter sa permanent housing unit. Binigyan rin ng Pangulo ang mga ahensya ng gobyerno ng deadline na hanggang Disyembre upang tapusin ang lahat ng mga housing unit na nakatenga pa rin hanggang sa ngayon. Ang nagkulang ang gobyerno mismo. I must admit that government has fallen short, very short of the expectations of the people. Dapat yung Yolanda, 1 year after, tapos na yan lahat. So you cut the red tape. Ayon pa kay Pangulong Duterte, babalik siya muli sa Tacloban sa Disyembre upang i-check ang magiging improvement sa mga housing projects. By December, gusto ko makalipat na lahat. I promise you, in the fullness of God's time, I will be back December. Samantala, ipinag-utos na rin ng Pangulo sa DSWD na bigyan ng 8,000 piso ang mga biktima ng bagyo na hindi pa nakakatanggap ng emergency shelter assistance. Generally, Di ba po? Nangako si Digong na ipapaayos etong mga pabahay para sa mga Yolanda victims. Ipapatapos niya. Binigyan pa ng deadline. Aba, yung pala, wala rin po nangyari. Ngayon lang natin nalaman na wala po palang kwenta talaga ang ginawa ni Digong doon po sa Yolanda. At yung, kung maalala po ninyo, nabanggit ko rin yan, style lang pala talaga ni Digong noong pong panahon na nagkaroon po ng bagyong Yolanda at siya po yung isa sa mga nauna na pumunta doon po. Sa Tacloban, aba, yun po pala, isa lang po palang propaganda lang para po sa paghahanda sa kanyang pagiging pagtakbo bilang presidente. Ayan. Yun lang pala yun. Naloko tayo. Akala natin talaga si Digong po pinaayos ang Tacloban. Lalong-lalo na yung pabahay para po sa ating mga kababayan. At kung makikita nyo po dyan, habang nagsasalita siya dyan, nandyan po si Speaker Martin Romualdez. Ayan si Speaker Martin. Pati yung asawa ni Speaker. Kasi nung mga panahon na yan, okay na okay pa si Digong kay Speaker Martin. Nung wala nang silbi sa kanya si Speaker Martin Romualdez, siguro, diba? Pinabayaan na at kinalaban na si Speaker Martin Romualdez kung ano-ano na sinasabi kay Speaker. No? So, yan lamang po ang katotohanan na talagang itong ating dating presidente, mula kay Pinoy, hanggang kay Digong, palpak ang mga pabahay na pinagawa po nila para sa mga biktima ng Yolanda. Wala pong maayos na proyekto, walang natapos na proyekto, hindi maganda, walang eskwelahan, walang palengke, walang kalsada, walang kuryente, walang tubig. Sino ba naman ang titira sa ganyang pabahay? Naalala ko nga may binibida pa si Digong na pabahay na mas mura, pero ito ay mas maganda daw po ang nito, yung kumbaga quality
Parang yung mga closed van container, yung mga ano ba tawag doon? Yung ina-assemble na lang na pabahay. Parang ganun yung gustong, yung pinakita noon na para sa mga Yolanda victims na pabahay. Mas mura, pero mas epesyente. May toilet, maayos, may sala, may mga kwarto. Mura lang, pero mas magandang tirahan. At ito po ay parang ano siya, yung earthquake proof pa. Pero wala rin po. Alam nangyari. Hindi rin natin alam kung ano na nangyari doon. Walang update. Lahat kasi nung panahon ni Digong, puro press release, puro pabida, puro pagmamagaling, puro pinapakita, proyekto ito ni Digong, proyekto to ng pamahalaan ni Digong, pero after po nun, wala nang update kung ano po ang mga nangyari. Hindi katulad nito nga kay PBBM na proyekto ngayon, nakita natin, nagkaroon ng inauguration. Nakita natin, masasaya ang ating mga kababayan na nabigyan po ng pabahay doon po sa Tacloban. Ito po yung video, panoorin po natin. Ngayon, inihahandog namin ang mahigit 3,500 bahay, bahagi ng mga proyektong matatapos na sa Leyte, sa Samar at sa Biliran. Mula rito, mahigit 1,000, 900 bahay ang naipamahagi na sa ating mga benepisyaryo. Para po sa mga benepisyaryo ng Yolanda Permanent Housing Program, hindi niyo po kailangan magbayad na ng amortisasyon. Libre na po ang inyong bahay at lote. Hindi na po kayo sisingilin ng NHA dahil bigay na po ito sa inyo ng inyong pamahalaan. Ang hiling po namin sa mga benepisyaryo ay mapalagaan naman ninyo ang mga pabahay na ito. Sa DHSUD, DSUD at sa NHA, inaasahan ko na palalawigin pa ninyo ang pagtuklas at paggamit ng mga disenyo ng pabahay na mas matibay pa, mas angkop sa pagbabago ng klima at hamon ng panahon. Kaugnay dito, tuloy-tuloy ang ating pagsulong ng mga hakbang upang mabawasan ang pinsalang bunsod ng mga kalamidad. Sa buong bansa, ating binibigyang pansin ang pagsisiguro ng lahat ng flood control projects ay tiyakin natin na maayos ang disenyo upang makayanan nito ang dumadalas ng mga pag-ulan at ng pagbaha. Sa bagong Pilipinas, hangad namin na makita kayong matagumpay, hindi lamang para sa inyong sarili, kundi para rin sa kinabukasan ng mga susunod na ating henerasyon. Sama-sama natin pahalagahan ang mga tahanang ito na siyang magsisilbing pundasyon ng mas matatag na pamayanan at mas maaliwalas na kinabukasan. Di ba? Ayun, no. Di ba? Ayos ang ating Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Inaksyonan, di ba? After ng ilang taon, nakita natin, inasikaso niya talaga ang Tacloban. Hindi katulad kay Digong Mingas Kugunlam. Bunganga lang ang pinapagana ni Digong. Walang kilos, pananakot lang, di ba? Kasi, alangan namang unahin ni Digong yan. May mapapalaba mga Tsekwa dyan. May mapapalabay sila Michael Yang dyan sa pabahay na yan para sa mga taga Tacloban, sa mga nasalanta ng Yolanda. Wala naman mapapala si Michael Yang dyan. Si Lin Wei Xiong, si Alan Lim, di ba? Wala. Kaya hindi po yan talaga sikasuhin ni Digong.
Naabutan pa ni PBBM. Alam nyo itong balita na ito, yung pinakita ko sa inyo unang-una kanina, 8 years ago. 8 years ago po yan, yung video na pinakita ko sa inyo. Yung video ni Digong, yung balita, sus Mariosep, imagine niyo ganun po ka-inutil ang pamamahala ni Digong noong siya ang presidente. Kunwari lang na tututukan, ipapaayos sa NHA, ipapagawa ang mga bahay na hindi pa natatapos, yung pinakita natin dun sa kaninang video, yun pala, wala pala talagang gagawin, hindi pala talaga tatapos. Pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte kahapon ang wreath-laying ceremony. Puro ngaw-ngaw lang. Diba? Walang natapos. Puro salita lang. Akala pa naman natin talagang aaksyonan yan ni Digong. Kasi yun ang nakikita natin noon sa balita. Press release lang pala. Kunwari lang may malasakit sa mga taga-Tacloban. Pero wala pala talaga. Kasi nga ang uunahin ni Digong yung kanyang WOD. Para nga naman malaki kitain nila ni Michael yan. Aray! Yan po ang katotohanan. Palpak ang mga proyekto ni Digong. Kahit yung build program, palpak. Yung sinasabi po na ano ba yun? Meron tayong nakitang balita yung build program daw po ay ano ba tawag doon? May sinabi may tawag doon yung pinakamatindi daw na mga proyekto, infrastructure, kumbaga pinakamatinding infrastructure project. Pero lahat pala yan. Diba? Lahat pala yan, walang kwenta, hindi pala maayos yan. Wala palang silbi yan. Hindi pala matatapos yung build program na yan. Baon lang tayo sa utang, hindi nalaman kung saan napunta yung mga pinag-uutang. Digong noong siya ang presidente. Diba? So, mga DBM, ayan si PBBM pa ang nagbigay ng mga magaganda at maayos na pabahay para sa ating mga kababayan. Yung matitirahan talaga yung may kuryente, may tubig. Ito, yung mga pinagawa ni Digong, substandard. Pinakita doon, unang-una, walang kalsada. Sino titira sa bahay na meron kang ang bahay, may bubong ka, may pinto, may bintana, wala ka naman tubig, wala kang kuryente, walang maayos na kalsada. Pahirapan yung papunta doon sa bahay mo. Kung may mga anak ka nag-aaral, may asawa ka nagtatrabaho, talagang hindi yan titira dyan at aalis yan dyan, babalik doon sa kanilang mga bahay na sinalanta noon ng Yolanda. So, ilabang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasan mang panig kayo ng mundo, mama chup chup. Love you, God bless us all, Pilipinas. God first, salamat po.